siya at nahihiya siya sa kinasasangkutang iskandalo ng pangungurakot at pandarambong ng kanyang pamilya, ng kanyang tatay, lalo na ang kanilang business na pangungontrata ay nai-involve sa kung paano dinambong o dinurubo at ninakaw ang pundo ng mamamayan. So ang panawagan ngayon ng anak ni Saldico, sana makarating ito sa kanya kasi online, nasa open social media ito, ang panawagan ni Ellis Ko sa kanyang tatay na umuwi na at mag-surrender at i-reveal ang lahat, harapin ang mga napakalaking iskandalong ito na sumasabog. Pangalawa, maliban sa panawagan na pinapasurrender na si Saldico ng kanyang anak, ay nananawagan din siya sa iba pang sangkot na harapin na ang katotohanan na hindi na maitatago, sumasambulat na ng affidavit ng mga Diskaya couple nang napilit ngayon pinagtatakpan at inililihis na ni Ping Lacson at ni Tito Soto. Ayaw nilang pakinggan na ikaw ay naging kolektor para kay Romualdez. Pero kulang yun para kay Romualdez at para kay Marcos. Kasi hindi mo magagawa na ang mga billions and billions of projects, ikaw ang kumamada, ikaw din ang magkuha ng mga SOP o kutong at mga ginagamit sa pangungurakot all by yourself na hindi ito pupunta at aabot kay Romualdez at kay Marcos. Walang maniniwala niyan that even your son is calling for you to come out, surrender, and harapin mo na at isambulat ng totoo kung ano talaga ang katotohanan, sapagkat alam naman ng taong bayan na ikaw ay ginamit. Kababayan, umiinit po at lumalawak pa lalo ang mga naibubulgar ngayon sa kung gaano kalubha at gaano kalawak ang naging pinsala ng inabot ng 1 trillion pesos halos na pandarambong sa kaban ng bayan, partikular po dito sa flood control projects. And even sa isang budget cycle lamang ni Marcos, itong 2025 budget, mahigit 1 trillion pesos pala. Ang sabi nila, Senator Marcoleta, sa kanilang pagsusuri, ay talagang sinadyang isingit, ipalusot ng buong pandaraya. At ang involved, si Romualdez, si Saldico, at itong Gang of Six doon sa Kongreso, at syempre panayagan din po ng maraming congressman na mga nakinabang. And pinalusot din po sa Senado sa pamumuno ni Grace Poe nang siya ang Finance Secretary. At ang pinakadulo na kung bakit nagkaroon ng buhay at nagiging legal na dambungin ang pondo at maipalabas ay dahil pinirmahan ni Marcos Jr. ang budget for 2025 in spite of the knowledge na ipinaabot sa kanya na may mga blanco ito, butal-butal, may mga isiningit na una nga ibinulgar ni Pangulong Duterte, mga 241 billion pesos ang nakita nilang illegal insertions doon sa mga butal-butal at mga blanco sa General Appropriations Act of 2025 na pinirma ni Marcos, subalit lumalabas po ay 470 billion. Ngunit ang kabuang mga isiningit na mga pondo na hindi kailangan bloated, dahil ang purpose ay sindikatuhin, durubuhin at kulimbatin, umaabot sa 1 trillion pesos according to the latest revelations ni Senator Marcoleta. Ngayon, there is another twist to this. Bagamat nag-shopping spree, tudong-tudong nag-shopping ang asawa ni Saldico na si Mylene Ko doon sa Paris, So ibig sabihin tama nga ang impormasyon nung mga 2 araw lang nakakaraan na nasa France na sila Saldico at nakapaghanap na ng kanilang panibagong titirhan at doon siya magpapalamig hanggang makalibot siya at makaikot ng pagtatago sa Europa. Because when you are in France, you can access na sa Europe, mga kababayan. So, habang tumitindig ang 100,000 hanggang milyon ng mga Pilipino noong September 21 sa Pilipinas na kinukundina, tinutuligsa
at ipinapakita ang buhos ng galit nila tungkol po sa pagkakaroon nitong century scandal, the scandal of the century, itong trillion peso na pandarambong sa Kabanang Bayan, na isa nga sa main players or actors nito at executioners ay si Saldico. Nagsho-shopping pa silang pamilya niya doon sa Paris, France, no? Na makikita mo gahaman, ganid at attitude ng walang pakialam, walang damdamin, no? Very insensitive, or ang iba tawag nila diyan sa salitang English, calloused, no? Calloused. Ibig sabihin po makapal ang pagmumukha, no? Hindi nakakaramdam ng hiya. Ngayong araw na ito, kumalat po sa social media itong ipinahayag at parang isang hindi man direktang interview pero ipinalabas po dito sa GMA online at nabasa ko rin itong pahayag ni Ellis Ko. Ang kanyang pangalan po, E-L-L-I-S Ko. Si Ellis Ko po ay anak ni Saldico. At siya po ay nasa mundo ng fashion and design. So si Ellis Ko, sinasabi niya na ipinapanawagan niya sa kanyang tatay na sumurrender na, umuwi na at harapin ng buong tapat na pagkatao ang mga sumasambulat na akusasyon ng malawakang pandarambong na ginawa niya at kung sino pa mga kasama niya na mga mastermind sa sindikato ng pangungulimbat at pandurubo sa Kabanang Bayan, no? Si Ellis Ko ay sinasabi niya na 16 years old pa lang ay naging independent na siya na anak, no? Hindi na siya umuwi halos direkta sa kanyang pamilya at siya po, sabi niya sa kanyang pahayag dito, ay nabuhay sa sarili niyang diskarte at kayod. Hindi siya pumasok sa politika, hindi rin siya sumama sa negosyo ng kanyang pamilya. In fact, sabi niya, nakukonsensya at nahihiya siya sa kinasasangkutang iskandalo ng pangungurakot at pandarambong ng kanyang pamilya, ng kanyang tatay, lalo na ang kanilang business na pangungontrata ay nai-involve sa kung paano dinambong o dinurubo at ninakaw ang pundo ng mamamayan. So ang panawagan ngayon ng anak ni Saldico, sana makarating ito sa kanya kasi online, nasa open social media ito, ang panawagan ni Ellis Ko sa kanyang tatay na umuwi na at mag-surrender at i-reveal ang lahat, harapin ang mga napakalaking iskandalong ito na sumasabog. Pangalawa, maliban sa panawagan na pinapasurrender na, si Saldico ng kanyang anak ay nananawagan din siya sa iba pang sangkot na harapin na ang katotohanan na hindi na maitatago, sumasambulat na ang ganitong iskandalo at panagutan niyo sa tao ang inyong mga ginawa. In fact, sabi niya nahihiya siya sa kinasasangkutan ito ng kanyang ama at ng kanyang pamilya, pero wala din po siyang magagawa. Sabi niya, hindi ako kasama sa kanilang mga negosyo na yan at pati sa politika since I was 16 years old. Hindi ko po alam kung ilang taon na si Ellis Ko. Siguro baka mga nasa mid-20s na ito. So mga 10 taon na daw siya. Siguro ang estimate ng iba na hindi na direktang kasama o sumasama sa mga activities sa negosyo at mga politika na kinasasangkutan ng kanyang pamilya na ginawang negosyo at later on naging pandarambong, naging conduit sa pangungulimbat at pandurobo, pagnanakaw sa Kabanang Bayan, the way the revelations are coming out in the open right now. So hinahangaan ko personally itong lakas ng loob ni Ellis Ko na isa sa mga anak ni Saldico sa kanyang pag-amin na ikinahihiya niya na nasasangkot ang kanyang pamilya, ang kanyang ama sa ganitong karumaldumal na iskandalo sapagkat sabi niya lehitimo at valid na magreklamo ang mamamayang Pilipino sapagkat sila ang nakakaranas ng kahirapan, miserabling buhay at sila ang biktima dito. Kung bakit binabaha sila, naghihirap ang kanilang mga buhay sapagkat ginamit sa pagnanakaw ang mga pundo na para sana sa kanilang kapakanan. Kaya sabi niya, naintindihan ko kung bakit noong nakaraang linggo, September 21,
ay dumagsa sa lansangan ang nagpoprotesta ng mga mamamayang Pilipino. Well, tama naman siya dyan na the son or the family cannot be all the recipient na tanggapin nila ang pananagutan sa mga bagay na hindi sila direktang gumawa. You can choose your friends but not your family. So hindi naman niya sinadya na siya ay maging bahagi ng pamilya ni Saldico, at subalit sinasabi niya, hindi ko rin kinokonsente o hindi ko nagugustuhan at ikinahihiya ko ang kinakasangkutang iskandalo na ito ng aking ama at ng pamilya niya patungkol sa negosyo nilang pangungontrata na kung saan pinagkakakitaan sa pamamagitan ng pandurobo, pangungulimbat at pandarambong pagnanakaw, pangungurakot sa kabanang bayan in the guise of construction business. At gamit pa ang politika na nagiging poder pa nila sa Kongreso kasi nga may party list sila. Pangatlo, binabanggit niya na walang ibang patutunguhan itong pagtakas ng kanyang ama kundi pananagutan pa rin. So better na umuwi na at harapin ng may katotohanan at tapat na layunin at isiwalat ang lahat. No? Maganda yung binanggit niya. No? Sabihin mo na ang lahat at upang maliwanagan ang buong bansa at mabigyan ito ng katugunan. At nang sa gayon, ang mga milyong-milyong Pilipino ay magkaroon ng katarungan. Meaning to say, ipinapanawagan mismo ng anak ni Saldico na ibulgar mo na, Saldico, ang mga mastermind. Sapagkat hindi naman po pwedeng gawin ni Saldico na siya lang ang maging matador at tagapagkatay all by himself nitong almost 1 trillion pesos na dinambong at nawawalang mga pondo, at ang pinag-uusapan po, flood control projects pa lang. Hindi pa napag-usapan ang iba pang mga infrastructure projects na kinurakutan din. Sapagkat hindi yan magagawa ni Saldico kung hindi ipinag-utos at kinonsinti at in-empower siya, inauthorize siya bilang special agent and operator ni Martin Romualdez. Kasama ang iba pa niyang mga kasabwat doon sa small committee nila, no? Lumalabas itong pangalan ni Congressman Momo, na isang kontratista din, kontraktor, at itong ni Congressman Gardiola, ni Congressman Manix Dalipi, at ni Dong Gonzales, no? Na sila ang mga gumagawa ng katayan ayon sa mga nakukuhang sources ngayon sa mga revelations din mismo, kagaya nila Congressman Toby Chanco sa House of Representatives. Kaya sumurrender ka na, Saldico. You can run, but you can never hide. Aabutin ka ng hustisya at katarungan. Naging lesson na yan kay Congressman Arnie Tevez na nagtago at umiwas sa kamay ng batas at sa pamamagitan ng pag-iwas sa katarungan, subalit nakuha din siya. No? Kinalaunan, 1 taon. So, mabuti kung hindi ka abutan ng mga nagagalit na mga mamamayang Pilipino, mga overseas Filipino workers, mga Filipino expatriates, na mataymingan ka dyan sa Europe o sa France at baka kuyugin ka at ikaw ay hahatulan direkta ng mga Pilipino na nagagalit na sa ginawa ninyong pangsindikato. Ang punto ng iyong anak, Saldico, ay very clear. Hindi ka pwedeng magtago, hindi ka rin pwedeng forever ay mag-deny. Sapagkat hindi ito ikaw lang ang gumawa. May mastermind sa likod mo. At lumalabas nga na ang mastermind nito, si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. But it needs to have that kind of supporting declaration and details of revelation para ma-establish po na talagang may pananagutan si Marcos at sila Romualdez, so that they will be taken out and they will be forced to step down from power at harapin ang kaso nila. Yan ang kailangan kung bakit mag-reveal ka na. Mag-reveal ka na, Saldico. Huwag mo nang pagtakpan, mismo ang anak mo ang nagsasabi. The way your son, Ellis Ko, reveals na ikinahihiya niya ang pagkakasangkot mo at ng pamilya ninyo at ng grupo mo sa ganitong uri ng iskandalo na talagang kahindik-hindik at karumaldumal ang pangbibiktima sa mga mamamayan. It's more than enough, no, Saldico, for you. Nabalikan mo ang kung mayroon pang nikatiting na natitirang konsensya mo. Sapagkat
hindi maniniwala ang taong bayan na walang nagpaikot at nag-empower at nagbigay ng konsente at otoridad sa iyo para katayin mo ang bilyon-bilyon na mga pondo upang ito ay i-convert sa pandarambong. Kagaya ng ipinapakita ng affidavit ng mga Diskaya couple nang napilit ngayon pinagtatakpan at inililihis na ni Ping Lacson at ni Tito Soto, ayaw nilang pakinggan na ikaw ay naging kolektor para kay Romualdez. Pero kulang yun para kay Romualdez at para kay Marcos. Kasi hindi mo magagawa na ang mga billions and billions of projects, ikaw ang kumamada, ikaw din ang magkuha ng mga SOP o kutong at mga ginagamit sa pangungurakot all by yourself na hindi ito pupunta at aabot kay Romualdez at kay Marcos. Walang maniniwala niyan that even your son is calling for you to come out, surrender, and harapin mo na at isambulat ng totoo kung ano talaga ang katotohanan. Sapagkat alam naman ng taong bayan na ikaw ay ginamit bilang tirador at birador sa pagsasagawa ng tinatawag na malawakan at sistematikong organisadong sinindikatong pandarambong na ito. Na umabot ang money trail at ang initial evidence revelations sa mahigit or almost 1 trillion pesos, mga kababayan. So saldi ko, sana abutan ka ng mensahe na ito at hipuin ng kataas-taasang puwersa sa ating universe ng Panginoon, ng Diyos. Kung mayroon ka pang Diyos na konting pinapaniwalaan, konti lang, kasi mukhang ang pera ang Diyos mo at yun ang sinasamba mo, bumalik ka at i-reveal mo ang involvement ni Marcos at ni Romualdez upang makita ng buong bayan. You may be put under prosecution for your criminal accountability, but at least you can redeem some portion of yourself. At ang taong bayan ay lalo po nilang maunawaan na ang paniningil na ito ay dapat umabot pati sa totoong mga mastermind na nagbigay sa iyo ng otoridad, nagpaikot at gumamit sa iyo upang maisagawa sa loob ng 3 taon halos ni Marcos at ni Romualdez sa kapangyarihan, ikaw ang kanilang executioner or berdugo sa pagkatay ng mga pundong ito. And I know, and we know, na ang taong bayan may iba ka pang mga kasama. Hindi lang po ito pananagutang kriminal ng mga taga-DPWH, no? Kagaya ng almost 3 years na pagkasindikato ng pamumuno din ni Secretary Bunuan, no? Sa kanyang kakapalan ng mukha, pilit niyang iniiwasan na mag-resign sana, pero ang events took over at mukhang hindi na niya maitago ang kanyang mabalahibong kamay at ang kanyang mukha na involved sa kasindikatuhan ng DPWH, nag-resign din. Itong si Bunuan, hindi lang po tungkol ito sa kanila. Hindi lang po ito tungkol sa sindikatong kriminal na pinapatakbo sa loob ng DPWH ng mga kagaya ni Bryce Hernandez at nito ni Alcantara, no? At ni JP Mendoza na sa Bulacan First Engineering District na ngayon ay pilit nilang ginagawang chop suey at halo-halo, no? At guluhin ang trail of investigation upang tumbukin at ma-establish ang kaugnayan ng mga mastermind na kita naman ng taong bayan na papunta ito kay Marcos at kay Romualdez, no? At hindi lang po ito tungkol sa kanila. At ito ay tungkol din po sa mga contractors na naging kriminal na rin. At talagang naging malakas ang loob para magkaroon ng kanilang pandarambong mismo at ginagamit sila at naging instrumento din sila sa paghigop ng mga pagnanakaw at mga ganitong uri ng karumal-dumal na pangungulimbat at pandurubo. Ito mga kriminal na contractors. Ang lahat ng binabanggit ko na ito, no, mga kababayan, hindi po lahat yan magaganap kung walang nagbibigay ng otoridad, walang kumukonsinti at pumapayag na may poder at kapangyarihan kagaya ni Romualdez at ni Marcos. Kaya ang mastermind po dito talaga, sila Marcos at Romualdez. Subalit, the way things are unfolding right now, sa isang puppet na majority ng mga senador
na pinamumunuan ni Ed Bulaga, Senator Tito Soto, at nito ni Ping Lacson na Boy Palusot na rin ngayon, at ni Lo Bender, Erwin Tulfo, wala tayong makikita na mga maliwanag na patutunguhang aabutin ng investigasyon at pati po ang pag-recommend na pagsampa ng kasong kriminal sa totoong mga mastermind. Kaya napapanahon po itong panawagan ng anak ni Saldico na umuwi na siya at harapin ng buong puso ang kanyang pananagutan at isiwalat kung paano nila ginawa ang pangsindikato, magkano at saan at paano niya pinapaabot ang limpak-limpak na bilyong-bilyong pera papunta kay Romualdez at kay Marcos. Mahalaga po yun, ang panawagan na ito. No? If a son na galing mismo sa iyong dugo at laman ay nananawagan mismo sa iyo na makonsensya ka at magkaroon ka ng lakas ng loob na umuwi at panagutan at harapin ang pananagutang kriminal sa kinasasangkutan mo, that's something that even your own son will call out on you to surrender and face the consequences of your criminal actions. So, ang asawa ni Saldico na makapal din ang pagmumuka, no? Walang damdamin, pa shopping pa sa Paris, France, sa isang mamahaling commercial district sa Paris, sa France, hatakin mo na at kalad ka rin ang iyong asawa. At pati ikaw, umuwi na rin. Sapagkat, sabi nga ng kasabihan, you can run, maybe, but you can never hide forever. At sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, kayo po ay may kriminal na pananagutan. Subalit, hindi lang kayo. Mayroon pang mas mataas at mas makapangyarihan sa inyo, Saldico, at may mga kasama ka pa, na kailangan mong ibulgar at ibunyag. Sapagkat kung ibubunyag mo na lahat yan, magkakaroon na po ng malakas na dahilan ang mga mamamayan na talagang itulak na ang pagpapalaya sa poder nitong demonyo at magnanakaw na gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. They can no longer play innocent, mga kababayan. Yan po ang ating direksyon. Kaya po natin gustong makuha at mabalik si Saldico because we are not expecting na gagawin niya ni Marcos. No? Kaya nga, kung pwede palang mag-citizen's arrest na on the ground of the Filipino people's outrage ay gapusin si Saldico at kung ano pang mga pamamaraan upang bitbitin ito pabalik sa Pilipinas, sana po ay mangyari yan. Pero that is easier said than done. Sa dami ng kinulimbat na pera, bilyon-bilyon nila Saldico, at sa possibility na ipapapatay siya nila Marcos at ni Romualdez para tumahimik na siya, kasi nga ngayon si Dong Gonzales, no, isa sa mga co-conspirators dito, Senior Deputy Speaker, tirador din ito ng mga kontrata dyan sa Central Luzon, nagtago na rin, no? Itong si Garjola, hindi na rin makita, no? CWS party list. Itong si Congressman Momo, ganun din, ano? Si Manix Dalipi, consultant ngayon dyan sa opisina ni Sandro Marcos, no? These are the people that Saldico need to reveal. Pero syempre, higit sa lahat ninuman, maliban sa pag-reveal niya sino pang mga kongresista na kasabwat niya sa small committee na sinisindikato nila, sino mga senador na naging kasama niya doon sa vice camp para ipalusot ito, dahil lumalabas din po ang pangalan ni Senator Grace Poe na pinayagan niya sa 2025 budget bill alone ang mga illegal insertions na ito na umaabot pala sa 470 billion pesos. But ang nawawalang pondo at hindi kailangang mga pondo umabot sa 1 trilyon na pesos na talagang sinadyang ijampak, isalpak nila Grace Poe, nila Saldico at ng mga kasabwat nila at ipalusot. No? Pinalusot ito, hindi ito tinalakay lahat halos at binusisi sa bicameral committee conference o sa plenary. At kaya nga nagbulgar na may mga insertions at ito ay alam din ni Marcos. Ngunit pinirmahan niya sa pangatlong pagkakataon. Every year na may budget cycle, dumadaan sa Kongreso, dumadaan sa mga sindikato ni Romualdez at ni Saldico, nakakalusot sa vice cam, pinipirmahan ni Marcos ang may mga illegal insertions, may mga unprogrammed items na illegal
At yan ay kaduda-duda sapagkat hindi lang po 100 billion. Umaabot ng 500, 600, 700 billion ang unprogrammed. No? Kaya nga, tama ang estimate na sa flood control projects alone, ang naipalusot for the last 3 years, mahigit 1 trilyon na pesos na pondo ang dinambong at kinulimbat. At hindi lang po si Saldico ang operatiba at matador, berdugong tagakatay ng mga pundong ito. Sapagkat inutusan ito, in-empower ito, at binigyan ito ng blanket authority na gawin mo yan basta i-remit mo ang aming partida. Walang iba po ang gumawa niyan kung bakit may Saldico na sobra pa sa Dracula kung makasipsip ng dugo ng taong bayan ang kanyang mga operasyon sa Pandarambong is because of Martin Romualdez and Marcos Jr. Na ngayon po, pilit na pinagtatakpan, pilit na inililihis ni Tito Soto at ni Ping Lacson na ito ay hindi sumambulat at sumabog sa Senate Blue Ribbon Committee investigation, kaya isinasantabi na at hindi na po ikinoconsider pang i-pursue ang mga pasabog na revelations ng ibang mga resource persons kagaya ng Diskaya couple at iba pang mga nakakaalam nito like si Governor Chavit Singson. Hindi na nila gustong ipaimbita. And even hindi po ipinapahanap ni Ping Lacson at Tito Soto si Saldico. At nandyan pa po ang iba sa loob ng Kongreso at nagtatago sa palda ng interparliamentary courtesy. Mali po yan, baluktot po yung binabanggit ni Ping Lacson na hindi pwede ipatawag si Marcos, hindi pwede ipatawag si Romualdez, hindi pwede ipatawag ang mga sangkot na kongresista o ang mga dating senador sapagkat kung wala kang pinagtatakpan, seryoso at buong tapang ng loob ang ginagawa mo, kagaya ng ipinakitang tapang ng loob ni Senator Marcoleta nang siya pang namumuno sa Senate Blue Ribbon Committee, ay wala kang sasantuhin sapagkat wala namang batas na pumipigil na ito sila ay mapaimbestiga, mapatawag at ikumpel na humarap doon, mga kababayan, sa Senado. Subalit, iba ang agenda ni Itbulaga, Tito Soto at ni Ping Lacson. Saldico, sumurrender ka na at pati ang anak mo, itinatakwil niya ang iyong ginagawa at ikinahihiya to the point na sinasabi niyang kailangan mong sumurrender at humarap sa karumal-dumal na mga akusasyon ng krimen ng Pandarambong. At sana, huwag mong antaying abutin ka ng malas, hindi lahat ng araw swerte ka at makakaiwas ka. Mga kababayan, maniningil ang taong bayan at hindi tayo titigil dito sapagkat ang punong kriminal na salarin hindi pa po bumababa sa kapangyarihan at patuloy pa na nililihis, pinagtatakpan at ginugulo ang totoong daloy ng pananagutan papunta sa kanila. And we're talking about Martin Romualdez and Marcos Jr. In the next video, ipakita po natin ang extent kung papaano po nagkaroon ng karumal-dumal na kayamanang ninakaw ang mga kagaya ni Romualdez at nila Saldico sa pangungonsinti ng otoridad ni Marcos Jr. Ayan.